throwback tayo, throwback. Para lahat ng mga kasinungalingan niya, ma-recall. Kung paano niya pinaikot, niloloko yung mga madlang people. Ito yung zona ng bangag niyong presidente noong 2024. Niyayabang netong sinungaling na to na nakatapos daw sila ng 5,500 project sa flood control. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sinungaling! Meanwhile, wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yan tayo eh. Inuna kasi yung yabang eh. Nagyabang muna bago verify eh. Sa sobrang tanga ng presidente nyo, hindi marunong mag-due diligence eh. Kala ko ba 5,500 flood control project tapos na? Tapos bigla mong sasabihin, miski isang hollow blocks wala kang makita? Ibig sabihin yung pinagyayabang mo sa zona mo, puro kasinungalingan pala. Biruin mo, sinungaling ka na, manloloko ka na, magnanakaw ka na, adik ka pa. Ang sabihin mo, 5,500 kayong naghati-hati sa insertion sa kasatong pots. Ang galing mong gumawa ng teleserye, hindi ka patamaan ng kidlats. Kung buhay lang si Kuya Germs, pinasok ka niya sa dots. Sa sobrang galing mong mag-entertain, pati si Tito Soto napakindats. Dito na nga, school bugol. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project. Konting aral lang, konting bulakbol. Lang nga naman Tito, sino ba kinikindatan mo ha? Si Bryce o si Alcantara? Teka, bading ka ba? Ang kapal-kapal ng bigote mo, landi mo, susumbong kita kay Heling Gamboa. Buong bansa nagkakagulo na dahil sa adik na amo nila. 1 trilyon kinukubra. Buong bansa ay bumaha. Sina Tito Ping at Martin, si Saldi ay napaamin. Silang lahat ay kumukubra ng pera sa ating bayan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Lahat itong project na ito, ghost project. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Nakita nyo? Sa bibig niya mismo nagmula yung 5,500 project. Tapos niyabang niya pa. After 1 year ghost project pala, tapos siya rin nag-imbestiga. Tapos yung mga kinulong, putragis mga hindi pa kilala. Kung sino-sino pinagdadampot para maging scapegoat nila. Yung mga palusot nyo, masyadong halata. Yung mga pinagkukulong nyo, kayo lang nakakakilala. Yung maniniwala lang dyan kung hindi bayad, tanga. Alam nyo nang nuknukan na bobo yung mga supporter nyo, tinatanga nyo pa. Gusto na naman tayong pasakayin sa Chubibo na sila mismo yung gumawa. Lahat ng mga pangalan na kinanta sa Senate hearing, wala dyan. Mga di marunong umarte yung mga ekstrang pinagkukuha nyo kung ano mang pelikula yan. Siguro mga tigi-isang maleta rin yung talent fee nyan. Tapos yung perang ginamit sa pelikula na yan, pera ng taong bayan. Siguro napakalaki din ng kinita kung sino man nag-direct nyan. Isipin nyo yung sarili niyang gobyerno pinapaimbestigahan niya. Yung magnanakaw, siya. Yung nagpapaimbestiga, siya. Yung ICI, sa kanya. Pati ombudsman, bata niya. Sometimes you have to bend the law. Gago! Am I right, Secretary Remulla? Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Langya talaga. Saan nyo pinaglalagay yung utak nyo? Di ba mambabatas kayo? Bakit bend the law? Di ba dapat no one is above the law? Bakit kayo pa mismo ang babaluktot ng batas nyo? Ano yun, batas ko, baluktot ko? Kung ganun lang din, edi lahat ng kinulong nyo, palayain nyo. Para magrambulan tayo rito.
Wala na talaga, baboy na talaga yung bansa na to. Paano mga baboy din yung mga nakaupo? Sino ba kasing bumoto rito? Biruin mo, babaliin mo yung batas kung di ka ba naman bobo minuminuto? Pansinin mo yung nasa likod mo, gulat na gulat, buti hindi ka tinadyakan. Hiyang-hiya sa mga sinabi mo, putik, napapapikit na lang. Alam mo yung dapat asikasuhin mo? Ang asikasuhin mo yung utol mo, si Viva Man. Tirador ng Viva Max, nagpapaulan ng tip gamit pera ng bayan. Endorser ng Robas, ang lakas bumembang. Sa pulang idol nyo. Teka. Bakit parang buntis si Sherry? Ben, wag mong pagbintangan si Rafi. Ang laki kasi ng tiyan, gagi. Sa pulang idol nyo. Hindi talagang ang laki talaga ng tiyan eh. Kaya naman pala nagpa-Robas challenge sa FB. Eh ano ngayon kung nagbababae siya? Ang nakakaya kung nanlalalaki kapatid ko. Kahit kailan talaga si Raulo talaga yung kuya mo. Kaya nasasapak ni Claudine to eh. Yung mga tulfo, nakakahiya na. Eto, bendalo. Kaya pati utak, bend na. Eto naman si Totoy Laklak. Naglulustay ng pera ng bayan sa Amerika. Ikaw naman, idol. Paano ka magiging tapat sa bayan kung mismong sa asawa mo, taksil ka? Tapos yung ombudsman natin, di ba dapat member ng Philippine Bar with impartiality and competence? Saka may legal or judicial 10 years experience. Eh yung ginawa niyong ombudsman mukhang takas ng bilibid na may 10 years sentence. Saka lahat ng traits ng pagiging ombudsman wala sa kanya. Iisa-isahin ko sa'yo, makinig ka. Yung una, high integrity, wala ka na. Pagsang-ayon mo pa lang sa gunggong na to, bagsak ka na. Pangalawa, independent, wala sa hilat siya ng muka. Paano ka magiging independent kung paaso-aso ka? Pangatlo, competent, lalong wala ka. Kung impotent, pwede pa. Paano ka magiging competent? Tanong petsa na wala ka pang nahuhuling malaking isda. Oo nga pala. Paano nga naman niya uhulihin kung yung mismong malaking isda yung boss niya? Eto matindi, sobrang tatalino. Sa sobrang talino ng mga bata mo, alam nang nasa ibang bansa si Saldico, pinuntahan pa rin sa kondo. Yung katalinuhan nila, nakabidyo. Pilit kinakatok, pilit pinapalabas si Saldico. Para daw mag-serve ng warrant, kaso mukhang wala daw tao. Hindi lalabas si Saldi dyan kahit wasakin nyo yung pinto. Aba, sumili pa, hindi pa nakontento sa katok. Wala nga si Saldi dyan, nasa ibang bansa, nagtitiktok. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Mapunta naman tayo sa PCIJ. Dito pa lang sa inilabas ng PCIJ, makikita mo na kung sino ang dalawang pinakamalaking buhaya sa Kongreso. Yung dalawang distritong nakatanggap ng Lion's Share o kung tawagin nila, espesyal na pondo. Ang pangalawa sa listahan, sa Leyte, unang distrito. Nasasakupan ni Martin Romualdez alias Tambaluslos, yung pinsan ng Pangulo. 14.4 billion yung allocable ng demonyo. Saka kanino mo isusumbong yan, laging kasama ni Tulfo. At yung nangunguna sa listahan, Ilocos Norte, unang distrito. Miyembro ng First Family, Sandro Marcos, anak ng Pangulo. 15.8 billion yung allocable ng Batang Demonyo. Batang-bata, bagong hasa, pinakabatang miyembro ng sindikato. Eto nakakapagtaka. Mas malaki ang pondo ng distrito ni Sandro kaysa sa ibang distrito na may milyong-milyong residente. Alam nyo ba kung ilan ang populasyon ng distrito ng Ilocos Norte? 300,000 lang pare. Pero si Sandro yung pinakamalaking pondo, ibang klase. Huwag ka na magtaka, siyempre anak ng presidente. Kaya kailangan mas malaki. Mula lolo hanggang tatay magnanakaw pare. Pansin nyo yung mga ninakaw? Palaki ng palaki. Kaya nga ito bata pa lang tinuturuan ng maging tirador ng Ilocos Norte. Yung political career nyo matatapos na kay Sandro. Biruin mo magnanakaw yung Pangulo. Yung pinsan yung anak ultimo lolo. Itaga nyo sa bato kahit kailan hindi na kayo mananalo. Parang Trillanes lang yan kahit tumakbo ng barangay tanod talo. Alam nyo ba yung allocables ngayon? Tinuturing na DPWH pork barrel. Kasi nga nakapaloob yan sa president budget. Kaya tingnan mo yung Kongreso tahimik, hindi nila matakil. Kasi nga yung unang-unang tatamaan yung Pangulo, habang yung mga tao nag-i-struggle. Kaya nga yung PCIJ binansagan tong dalawa na to, mga hari ng pork barrel. Diba ginawa ng unconstitutional yan? Ang kapal talaga ng mga mukha nito, yung pork barrel, labag na sa konstitusyon yan. Di bale, yung mga kasakiman nyo may hangganan din yan. Kaya kung nasa taas kayo ngayon, karumal-dumal yung lagapak nyan.
Pinakamurang data sa Shopee. Score 1 peso daily flash deals plus 10% off daily. Mag-load na! Cash it or debit? You debit. Union Bank Debit Card pays you back with exclusive deals, instant savings, and awesome rewards. Unlike cash, Union Bank Debit Card pays you back. Tandaan nyo yung tadhana parang Bombay pag naningil ng kasalanan. Malaki interes niyan. Sa akin ang pondong ito! Hindi! Kay Bongbong! Mga animal, wag na kayong mag-away. Sa atin ang pondong yan. Kasama yung bago nating member, si Sandro. Bagong trainee ko yan. Tuturuan nating maging dalubhasa yan. Eto, tatandaan nyo mga bata. Hindi na tayo bababa sa pwesto. O ano pang tinatanga nyo? Ilabas ang maleta. Huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit. Ang matama ay huwag magalit. Bato-bato, bato sa langit. Ang matamaan ay umi-ekis ang pangan. Huwag kang masyadong halata. Ang matama ay huwag magalit ang pangan. Huwag kang masyadong halata. Ang matamaan ay huwag masyadong halata. Huwag nyo na nakaupo. Batukan nyo naman ang tumayo. Pangalang magalaw, pangalang magalaw dito. At di ninyo maasahan to. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singkutin ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. At pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa ayaking sisigawan. Bongbong nyo na nakaupo. Batukan nyo naman ang tumayo. Pangalang magalaw, pangalang magalaw dito. At di ninyo maasahan to. Teka. Master Glock, pag puro tayo paging hindi tatamaan yan, hindi tatablan yung mga inayupak na yan rektahin na natin. Parang ganito. Ayop ka, andyan ka pa po ba sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Akyatin sa pader tapos paligiran, bitbitin palabas, itsa sa sasakyan. Pinsan mo ba yung laging bulong ng bulong? Sarap sungal-ngalin yung uso at wasakin ng barong. Flood control na sindikato sa iwahig ikulong na puro mga sinungaling nagsitangos ang ilong. At yung sala namin balak kong ilipat sa bubong. Ganon din naman yung baha umabot sa bubong. Ang sarap sigurong tumira sa bahay na ganyan. Tapos mga kotse nyo wala na mapaglagyan. Ang kapal naman ng mukha may-ari ng ganyan. Pera ng taong bayan ipapatalo nyo lang sa kasino. Tanginumin nyo, walang matatago, isa-isang mabibisto. Si Bongbong nyo na nakaupo. Batukan nyo naman ang tumayo. Pangalang magalaw, pangalang magalaw dito. At di ninyo maasahan to. Mawalang galan lang po mga buhaya po kayo. Kung meron ranggo mga hayop, presidente po kayo. Alam nyo ba alipong ako umabot na sa nooin ng ina ninyo? Pinang kasino nyo lahat, sana yung speaker nyo tapatamaan ng kidlat. Pati si Wawaw, di makatingin sa mata. Ito yung tipo ng tao na madaling kumanta. Konting takot, konting sindak, aami to. Kung ako lang nandiyan dyan, pasusukahin ko to. Sinungaling, asawa ng kawatan, madali kang pumiyok. Dun sa payong na lang, laglagan. Yung dalawa na mag-boss, sabay sila dun sa kasino na nag-uubos. Ano ba bongbong? Hanggang ganyan ka na lang. Pag-ewang-ewang yung pangagang, tingin ka na lang. Huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit.
umalis ang panga. Huwag kang masyadong halatang magkalmay. Umalis ang panga. Huwag kang masyadong halatang magkalmay. Huwag masyadong